Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes. Sa loob ng maraming dekada na ako po ay dalubhasa sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda, personal ko pong nasaksihan kung ano ang tunay na nagbibigay ng sigla at kalidad sa kanilang buhay pagtanda. Isang karangalan po na ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang kaalaman ngayon mga ginang. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit ang ilang kababaihan na nasa edad 70 o 80 ay nananatiling malusog, matalas ang isip at puno ng buhay, habang ang iba naman ay tila mas mabilis manghina? Swerte lang ba ito sa genetika? O meron ba tayong isang mahalagang bagay na madalas ay napapabayaan? Isipin ninyo na mayroong isang simpleng paraan, walang gamot o reseta, na maaaring makatulong sa inyo na mapanatiling malinaw ang isip, malakas ang puso, at posibleng makapagdagdag pa ng taon sa inyong buhay. Nakakagulat, ito ay isang aspeto na madalas napapabayaan ng maraming kababaihan. Ang katotohanan, ang pagpapabaya sa inyong kalusugang sexual ay maaaring aktuwal na magpabilis sa proseso ng pagtanda na hahantong sa pagkawala ng lakas, katatagan at pangkalahatang sigla. Ngayon, aalamin natin ang isa sa pinakamahalagang sikreto para sa mga kababaihang lampas edad 55 upang mapanatili ang kanilang pinakamahusay na kalusugan. Maaaring ikagulat ninyo ito, ngunit samahan ninyo ako. Gugustuhin ninyong marinig ang katotohanang suportado ng siyensya kung paano ninyo epektibong mapapahaba ang inyong buhay. Bakit mas mabilis tumanda ang ilang tao kaysa sa iba? Tumingin po kayo sa paligid at makikita ninyo ang kapansin-pansing pagkakaiba sa kung paano tumatanda ang mga tao. Ang ilang kababaihan na nasa edad 70s at 80s ay aktibo pa rin sa pisikal, alerto ang isip at tunay na nasisiyahan sa buhay. Ang iba naman ay nahihirapan dahil sa panghihina, malabong pag-iisip at kawalan ng sigasig. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa genes. Ang mga pagpili natin sa pamumuhay, lalo na tungkol sa ating kalusugang sexual, ay may malaking papel sa kung gaano tayo kahusay tatanda. Isang pangunahing salik na madalas hindi napapansin sa mga kababaihang lampas edad 55 na nag-aambag sa maagang pagtanda ay ang pagbaba ng sexual na aktibidad, at kabilang dito ang sariling kasiyahan, self-pleasure. Maraming kababaihan ang basta na lang iniisip na ang pagtanda, marahil ang pagdaan sa menopause, ay natural na nangangahulugan ng pagkawala ng interes sa sex o sa kakayahan. Ngunit iba ang sinasabi ng pananaliksik. Bagamat maaaring magbago kung paano natin ipinapahayag ang sexualidad, ang pangunahing pangangailangan ng tao para sa kasiyahan, koneksyon at pisikal na haplos ay nananatili. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkailang sa lipunan, mga alalahanin sa kalusugan tulad ng panunuyo ng ari o discomfort o mga maling paniniwala, maraming nakatatandang kababaihan ang unti-unting umiiwas sa sexual na pagpapahayag. Ang pag-iwas na ito ay maaaring mag-trigger ng sunod-sunod na negatibong epekto sa kalusugan. Kapag huminto ang isang babae sa pakikipagtalik, ang kanyang katawan ay dumaranas ng mga pagbabago
na maaaring magpabilis ng pagtanda. Ang mas kaunting sexual na stimulasyon ay maaaring makaimpluwensya sa balanse ng hormone na maaaring makaapekto sa tono ng kalamnan, mag-ambag sa pagbawas ng densidad ng buto at magpabagal ng metabolismo. Dagdag pa rito, ang nabawasang sexual na aktibidad ay nakakaapekto sa daloy ng dugo na nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Ang mahinang sirkulasyon, kabilang na sa pelvic region, ay maaari ring mag-ambag sa mga issue tulad ng vaginal atrophy na lalong nagiging dahilan upang mas malamang na hindi manatiling sexual na aktibo ang mga kababaihan. Ang epekto sa utak ay kasing halaga rin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sexual na aktibidad ay nakakatulong maglabas ng mga kemikal sa utak tulad ng oxytocin at dopamine na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang mga kababaihang nananatiling sexual na aktibo sa kanilang pagtanda ay karaniwang may mas mahusay na memorya at mas mababang panganib sa mga kondisyon tulad ng Alzheimer's. Sa kabaligtaran, ang mga sumusuko ng maaga sa sexual na aktibidad ay madalas na humaharap sa mas maraming stress, depresyon at nabawasang pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin. Sa halip na tingnan ang pagbaba ng sexual na aktibidad bilang hindi maiiwasan, mahalagang tingnan ito bilang isang bagay na maaari ninyong maimpluwensyahan. Sa pamamagitan ng pananatiling sexual na aktibo sa pamamagitan man ng kapareha o sariling kasiyahan, aktibong mapapabagal ng mga kababaihan ang pagtanda, mapapanatili ang kanilang pisikal na lakas at mapapanatili ang linaw ng isip. Ang mahalagang matutunan dito ay ang sexualidad ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay isang fundamental na bahagi ng pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Ang mga hindi kapani-paniwalang benepisyo ng sexual na aktibidad para sa mga nakatatanda. Ang sexual na aktibidad na sumasaklaw sa parehong intimasya sa kapareha at sariling kasiyahan ay nag-aalok ng napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na sa mga kababaihang lampas edad 55. Bagamat karaniwang inaakala na ang sexualidad ay basta na lang nawawala sa pagtanda, malinaw na ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay makabuluhang nagpapalakas sa pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ang pag-unawa sa mga kalamangang ito ay maaaring magbigay kapangyarihan sa mga nakatatandang kababaihan na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at haba ng buhay. Isa sa mga pinakasuportadong benepisyo ng regular na sexual na aktibidad ay ang mas mahusay na kalusugan ng puso, cardiovascular health. Ang pakikipagtalik ay nagpapabilis ng tibok ng puso na maaaring magpababa ng panganib sa alta presyon, sakit sa puso at stroke. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Finland ang aktual na natuklasan na ang mga nakatatandang individual na nanatiling sexual na aktibo ay may mas mababang antas ng problema sa puso kumpara sa mga hindi aktibo. Ang pisikal na pagsisikap na kasangkot ay nagsisilbi ring banayad na ehersisyong aerobic na nagtataguyod ng mas malusog na puso at pangkalahatang fitness. Isa pang malaking bentahe ay ang pangangalaga sa pag-iisip
cognitive preservation. Ang sexual na aktibidad ay nagtitrigger ng paglabas ng mga neurohormone tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin na tumutulong mapanatili ang paggana ng utak at magpababa ng stress. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa Universidad ng California na ang regular na sexual na aktibidad ay nagpapalakas ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo at magpatibay ng mga koneksyon. Ang epektong ito ay naiugnay sa mas mahusay na memorya at nabawasang panganib ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's. Ang mga kababaihang patuloy na sexual na aktibo sa kanilang mga huling taon ay madalas na nagpapakita ng mas matalas na pag-iisip at kalinawan ng isip. Mahalaga rin ang kalusugang sexual para sa hormonal well-being. Bagamat nagdudulot ng mga pagbabago ang menopause, ang sexual na aktibidad ay maaaring mag-ambag sa pakiramdam ng sigla at positibong makaimpluwensya sa endocrine system na sumusuporta sa mood, antas ng enerhiya at kahit na tumutulong sa pagpapanatili ng tono ng kalamnan at densidad ng buto na partikular na mahalaga para sa mga kababaihan sa pag-iwas sa osteoporosis. Bukod dito, ang regular na sexual na aktibidad at orgasm ay maaaring mag-ambag sa kalusugan ng pelvic floor at ilang pananaliksik ang nagmumungkahi na maaaring may papel ito sa pangkalahatang kagalingan sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-alis ng mga toksin at pagbabawas ng pamamaga. Higit pa sa mga pisikal na kalamangan, ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay nag-aalaga sa emosyonal na kagalingan. Binabawasan nito ang stress, nagtataguyod ng mas mahusay na pagtulog, at nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Maraming nakatatandang kababaihan ang nakakaramdam ng mas malalim na koneksyon sa kanilang katawan at mas positibo sa buhay kapag patuloy silang nakikibahagi sa sexual na pagpapahayag. Sa halip na tingnan ang sexualidad bilang isang bagay na para lamang sa kabataan, dapat itong yakapin bilang isang mahalagang bahagi ng panghabambuhay na kalusugan. Ang pagbibigay prioridad sa kalusugang sexual ay maaaring humantong sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas kasiyasyang buhay. Mga karaniwang pagkakamali ng mga nakatatandang kababaihan. Kapag tinalikuran ang sexual na aktibidad, habang tumatanda ang mga kababaihan, marami ang nagsisimulang umiwas sa sexual na aktibidad. Madalas iniisip na ito ay natural at hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda. Gayunpaman, ang pag-iwas na ito ay karaniwang hindi bunsod ng biolohikal na pangangailangan, kundi ng mga alamat, panlipunang kondisyon at simpleng hindi pagkaalam sa mga benepisyo ng pananatiling malusog sa sexual na aspeto. Ilang karaniwang pagkakamali ang humahantong sa maagang pagtalikod na ito sa sexual na pagpapahayag na sa huli ay nagpapabilis ng pisikal na paghina at nagpapababa ng pangkalahatang kalidad ng buhay. Isang malawakang pagkakamali ay ang paniniwala na ang pagnanasang sexual ay automatikong nawawala sa pagtanda, lalo na pagkatapos ng menopause. Bagamat maaaring baguhin ng mga hormonal shift ang tindi ng libido at pisikal na kaginhawaan, ang fundamental na pangangailangan para sa pisikal na kasiyahan at koneksyon
ay nagpapatuloy sa buong buhay. Ipinapakita ng pananaliksik na bagamat bumababa ang antas ng estrogen, ang regular na sexual na aktibidad ay aktuwal na makakatulong mapanatili ang kalusugan ng ari at pangkalahatang sigla. Ang mga kababaihang nag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagtatapos ng pagnanasa ay maaaring hindi namamalayan na nag-aambag sa kanilang sariling paghina sa pamamagitan ng masyadong maagang pag-iwas. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang pagtukoy sa sexual na aktibidad bilang penetrative intercourse lamang o batay sa mga nakaraang karanasan. Maraming nakatatandang kababaihan ang nag-iisip na kung nagiging hindi komportable ang pakikipagtalik o nagbago na ang kanilang katawan, tapos na ang kanilang buhay sexual. Ngunit ang sexualidad ay higit pa sa isang akto lamang. Kabilang dito ang malawak na spektrum ng pisikal na sensasyon, emosyonal na ugnayan, at personal na kasiyahan. Ang pagpapalawak ng kahulugan ng sexual na kasiyahan ay nagbibigay daan sa mga kababaihan na patuloy na tamasahin ang intimasya sa iba't ibang paraan na kasing kasiyasya rin. Ang ilang kababaihan ay nagkakamali ring naniniwala na ang pag-iwas sa sex ay nakakatipid ng enerhiya at nagtataguyod ng mahabang buhay. Ang ideyang ito ay nagmumula sa mga makalumang paniwala na pinabulaanan na ng siyensya. Sa katotohanan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na sexual na aktibidad kabilang ang sariling kasiyahan ay sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagpapalakas ng immune system at nagbabawas ng stress. Ang pag-iwas sa sex ay hindi nagpapataas ng enerhiya. Sa halip, ito ay nag-aambag sa pagbaba ng tono ng kalamnan, densidad ng buto, at pangkalahatang pisikal na paggana. Isa pang pagkakamali ay ang pakiramdam ng hiya o pagkailang tungkol sa pananatiling sexual na aktibo. Ang mga panlipunang bawal at saloobin ng henerasyon ay madalas na nagpaparamdam sa mga nakatatandang kababaihan na ang pagpapahayag ng sexualidad ay hindi naaangkop o hindi disente. Ang internalisadong kahihiyan na ito ay maaaring humantong sa emosyonal na pagkabalisa, pag-iwas sa intimasya, at maging sa depresyon. Sa halip na magpatalo sa mga kultural na stigma, dapat kilalanin ng mga kababaihan ang kalusugang sexual bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa halip na tanggapin ang pagbaba ng sexual na aktibidad bilang hindi maiiwasan, dapat aktibong hamunin ng mga nakatatandang kababaihan ang mga maling akalang ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa na ang sexual na pagpapahayag ay hindi lamang posible, kundi aktuwal na kapaki-pakinabang sa pagtanda, maaari silang gumawa ng mga proaktibong hakbang upang mapanatili ang kanilang sigla at pangkalahatang kalidad ng buhay. Mga paraan upang maibalik ang kalusugang sexual sa edad 55 pataas para sa maraming kababaihan na lampas edad 55, ang paghina ng sexual na paggana o kaginhawaan ay parang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda. Mabuti na lang ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik at medikal na pag-unlad na ang kalusugang sexual ay tiyak na mapapanatili at kahit na maibabalik sa tamang pamamaraan.
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga partikular na estratehiya, matutugunan ng mga kababaihan ang mga pisikal at psikolohikal na hadlang na madalas humahantong sa pagbaba ng sexual na aktibidad. Ang susi ay ang pakikipagtulungan sa mga natural na pagbabago ng katawan, pag-aangkop ng mga teknik upang mapanatili ang paggana at kasiyahan. Ang unang hakbang ay ang paglikha ng tamang kapaligiran para sa pagre-relax at stimulasyon. Malaking hadlang sa sexual na paggana ang stress at pagkabalisa dahil nagtitrigger ito ng paglabas ng cortisol na maaaring makasagabal sa natural na lubrikasyon at daloy ng dugo. Ang paglalaan ng dedikadong oras sa isang tahimik at komportableng lugar ay nakakatulong sa mga kababaihan na mag-focus sa kanilang katawan nang walang pressure o distraksyon. Ang paggamit ng mga pansuportang unan o paghahanap ng mga posisyon na nagbabawas ng strain sa kasukasuan o umaakma sa mga pisikal na pagbabago ay malaki rin ang maitutulong sa kaginhawaan. Sunod, magsanay ng malalim na paghinga at progressive muscle relaxation. Ang mabagal at kontroladong paghinga ay nagpapataas ng daloy ng oxygen at nagpapagaan ng tensyon sa buong katawan. Maraming kababaihan ang natutuklasan na ang pagsasama ng mga teknik sa mindfulness bago ang sexual na aktibidad ay nakakatulong sa kanila na makaranas ng kasiyahan ng walang performance anxiety o self-consciousness. Mahalaga ang pagbabagong ito sa isip dahil madalas na sinasabotahe ng stress at self-judgment ang sexual na tugon. Ang muling pagkonekta sa inyong katawan sa pamamagitan ng non-genital touch ay isa pang mabisang teknik. Habang tumatanda ang mga kababaihan, maaaring mangailangan sila ng mas matagal o iba't ibang uri ng estimulasyon upang ma-arouse. Ang pagtuklas ng mga sensasyon sa mga bahagi tulad ng panloob na hita, ibabang bahagi ng tiyan, dibdib at leeg ay maaaring gumising sa mga daanan ng kasiyahan. Pinipigilan ng unti-unting paraan na ito ang frustrasyon at nagbibigay daan sa katawan na tumugon ng natural. Ang paggamit ng mga paraan ng estimulasyon na angkop sa tumatandang katawan ay maaaring makabuluhang magpalakas ng sexual na paggana at kaginhawaan. Mahalaga ang mga lubricant, lalo na para sa mga kababaihang nakakaranas ng panunuyo ng ari. Pumili ng mataas na kalidad, water-based o silicone-based na produkto na idinisenyo para sa sensitibong balat. Ang mga warming lubricant ay maaaring magpataas ng sensitivity. Bukod pa rito, ang pagsubok ng iba't ibang uri ng stimulasyon tulad ng banayad na masahe o paggamit ng mga vibratory device ay maaaring makatulong sa mga nahihirapan sa nabawasang nerve sensitivity o dexterity issues at maaaring maging isang kahangahangang paraan upang tuklasin ang mga bagong landas ng kasiyahan. Mahalaga ang pagiging consistent para sa pagpapanatili ng kalusugang sexual. Ang pakikibahagi sa sexual na aktibidad o sariling kasiyahan, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ay nakakatulong mapanatili ang magandang daloy ng dugo sa pelvic region, pinapanatili ang kalusugan ng mga tisyo ng ari at sumusuporta sa balanse ng hormone. Kinukumpirma ng mga pag-aaral
na ang regular na stimulasyon ay maaaring magpabagal sa pagbaba ng sexual na paggana at mapabuti ang pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng pag-ampon sa mga pamamaraang ito, muling maitatayo ng mga kababaihan ang kumpiyansa sa kanilang kalusugang sexual. Sa halip na sumuko sa paghina, maaari silang gumawa ng mga proaktibong hakbang upang mapanatili ang sigla at kasiyahan hanggang sa kanilang mga huling taon. Mga resulta ng palagiang pagsasagawa, ang mga benepisyo ng pananatiling sexual na aktibo sa pagtanda ay higit pa sa agarang kasiyahan. Ang regular na pakikibahagi sa sexual na pagpapahayag sa pamamagitan man ng kapareha o sariling kasiyahan ay may malalim at pangmatagalang epekto sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang mga positibong pagbabagong ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon na may kapansin-pansing mga pagpapabuti ng mabilis makabuluhang pag-angat sa katamtamang termino at pangmatagalang proteksyon laban sa paghinang kaugnay ng edad. Sa maikling panahon, karaniwang sa loob ng unang ilang linggo, ang mga kababaihang nagsisimulang magsanay ng mindful sexual stimulation ay madalas na naguulat na mas relax sila, hindi gaanong stressed, at mas mahimbing ang tulog. Ang paglabas ng endorphins at oxytocin sa panahon ng sexual na aktibidad ay nagtataguyod ng pakiramdam ng kagalingan at emosyonal na balanse. Dagdag pa rito, ang tumaas na daloy ng dugo ay nagpapabuti sa kalusugan ng tissue sa genital area na posibleng humantong sa mas mahusay na sensitivity, pinabuting natural na lubrikasyon sa paglipas ng panahon, lalo na kapag sinamahan ng mga moisturizer o lokal na estrogen kung inireseta ng doktor, at mas komportabling pagka-arouse. Kahit na hindi agad maramdaman na ang sexual na aktibidad ay tulad noong kabataan, madalas na nararamdaman ng mga kababaihan ang panibagong koneksyon sa kanilang katawan na nagbabawas ng frustrasyon at pag-aalinlangan sa sarili. Sa katamtamang panahon, karaniwang sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mas kapansin-pansin ang mga pisikal na benepisyo. Ang regular na sexual na aktibidad ay tumutulong sumuporta sa pangkalahatang hormonal well-being na nag-aambag sa mas mabuting mood, antas ng enerhiya, at posibleng tumutulong sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan at densidad ng buto. Maraming kababaihan ang nakakapansin ng pinabuting sirkulasyon at kalusugan ng pelvic. Lumilitaw din ang mga cognitive advantage dahil ang sexual na aktibidad ay nag-i-stimulate ng neuroplasticity na tumutulong mapanatili ang memorya at talas ng isip. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga sexual na aktibong nakatatandang kababaihan ay nagpapakita ng mas mahusay na kakayahan sa paglutas ng problema at mas mababang antas ng depresyon kumpara sa mga hindi na aktibo. Sa pangmatagalang panahon, ang palagiang pagpapanatili ng sexual na aktibidad sa loob ng 1 taon o higit pa ay nagbibigay ng matibay na benepisyo sa kalusugan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga kababaihang nananatiling sexual na aktibo ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na kalusugan ng puso. Ang regular na sexual na aktibidad ay iniuugnay sa mas mababang presyo ng dugo at nabawasang panganib
ng sakit sa puso. Bukod dito, ang pagpapanatili ng kalusugang sexual ay nagtataguyod ng positibong karanasan sa pagtanda, nagpapalakas ng tiwala sa sarili, at nagpapababa ng panganib ng social isolation. Sa halip na tingnan ang sexualidad bilang isang bagay na kumukupas sa pagtanda, dapat itong ituring ng mga kababaihan bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang mga positibong epekto ng palagiang sexual na aktibidad ay umaabot ng higit pa sa silid-tulugan na nakakaimpluwensya sa haba ng buhay, linaw ng isip at pangkalahatang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa aspetong ito ng kagalingan. Aktibong mapangangasiwaan ng mga kababaihan ang kanilang proseso ng pagtanda na tinitiyak na mananatili silang hindi lamang pisikal na may kakayahan, kundi pati na rin mental at emosyonal na kontento sa kanilang mga huling taon. Konklusyon, pagyakap sa kalusugang sexual para sa mahabang buhay at kasiglahan. Bilang inyong doktor, nais ko pong bigyang diin ito. Ang pagtanda ay tiyak, ngunit kung paano tayo tatanda ay malaki ang ating kontrol. Nakasalalay ito ng malaki sa ating mga pagpili sa pamumuhay, at isang madalas na napapabayaang haligi ay ang kalusugang sexual. Ito po ay talagang mahalaga para sa mahabang buhay at kasiglahan. Maraming kababaihan ang nagkakamaling ipagpalagay na ang pagnanasang sexual at paggana ay hindi maiiwasang kumupas sa edad, lalo na pagkatapos ng menopause. Gayunpaman, mariing kinukumpirma ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng regular na sexual na aktibidad sa pamamagitan man ng kapareha o sariling kasiyahan ay nagbibigay ng makabuluhang tulong sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang palagiang sexual na pagpapahayag ay maaaring makatulong pabagalin ang paghina ng pag-iisip, suportahan ang hormonal well-being, mag-ambag sa paggana ng puso, at kahit nabawasan ang mga panganib ng depresyon at sakit na Alzheimer. Ang pag-target ng sexual na pakikipag-ugnayan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nagpapahusay sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon na tumutulong din mapanatili ang kalusugan ng ari at tono ng pelvic. Bukod dito, ang intimasyang kasangkot ay nagtitrigger ng mga hormone tulad ng oxytocin at endorphins na nagpapaginhawa sa stress at nagpapatibay ng emosyonal na katatagan. Sa emosyonal na aspeto, ang sexual na kasiyahan ay tumutulong labanan ang pakiramdam ng pag-iisa, nagpapatibay ng tiwala sa sarili, at nagpapahusay ng pangkalahatang kasiyahan sa buhay. Hinihikayat ko po ang mga kababaihan na aktibong iakma ang kanilang mga sexual na gawain kung kinakailangan. Gumamit ng mga teknik sa pagre-relax, humanap ng angkop na mga lubricant at vaginal moisturizer, at magsanay ng mindful stimulation. Mahalaga rin na hamunin ang mga makalumang panlipunang stigma at maging komportable sa pakikipag-usap tungkol sa sexualidad sa mga kapareha o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Isipin ninyo ang pagbibigay prioridad sa inyong kalusugang sexual tulad ng pagbibigay prioridad ninyo sa dieta, ehersisyo at mental wellness. Ito ay isang mahalagang sangkap upang matiyak na hindi lamang kayo mabubuhay
ng mas matagal, kundi uunlad ng pisikal at emosyonal na nagpapayaman sa inyong kalidad ng buhay ng higit pa sa simpleng haba ng buhay. Narito po ang isang simpleng aral sa buhay na natutunan ko sa personal at profesional na paraan. Huwag kailanman ipagpalagay na ang anumang pinto ay permanenteng sarado dahil lamang sa edad. Manatiling mausisa, manatiling aktibo, at patuloy na tuklasin kung ano ang nagdudulot sa inyo ng kagalakan at kasiglahan. Ang mga pananaw na ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po ng ilang sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay sa mga komento sa ibaba na tumatak sa inyo o na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring ikonsidera ang pag-like at pag-share nito sa mga kaibigan o pamilya na maaaring makinabang. At siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at pamumuhay ng inyong pinakamahusay na buhay. Salamat po sa inyong pakikinig at naway mamuhay tayo ng lubusan ayon sa ating sariling mga tuntunin.